Gupitan session naman tayo with Charlie and Chino, pati na rin ang kanilang daddy. Kakatapos lang namin mag-dinner at sabi nga ng kanilang daddy is kailangan na nila ng haircut. Ang haba na daw kasi ng kanilang hair. At alam nyo naman ako na lang ang nagugupit sa tatlong to. So niready ko na nga itong aking mga panggupit. Nung nakita nga ni Charlie, ayan, tumakbo ang bata. Kaya sabi ko tawagin na lang niya ang kanilang daddy para siya na muna yung mauna. Ang laki nga ng natipid namin simula nung ako na lang yung nagugupit ng kanilang buhok. Bukod sa hindi na kami magbabayad hindi na namin kailangang lumabas. So anytime pwede ko silang gupitan. Alam nyo naman dito sa UK mahal din ang pagupit. At buti na lang din talaga natuto ako kahit papano. Hindi naman ako professional pero okay na din. At dito nga inuna ko ng gupitan ng aking husband. Before nanood lang din ako ng ilang videos. Though familiar naman ako sa paggugupit kasi meron akong tito na barbero. At syempre sa Pilipinas noon napapanood ko din kung paano sila gupitan ng buhok. At kahit nung high school nagugupit-gupit na ako ng buhok ng mga kaklase ko na nauukatan. So kahit papano meron tayong experience. Charot. Sila din naman yung mga nauna kong napagpraktisan. Syempre nung una medyo pangit talaga yung gupit. May mga times din after kong gupitan ng kanilang daddies, diretso siya sa barbero. So pinapa-repair niya yung ginupit ko. Do ngayon pasado na naman sa kanya yung mga haircut. So ang technique ko na lang hindi ko masyadong iniiksian. Yung as in parang magmukha lang siyang malinis. And diba ang laki naman ng improvement kesa kanina. After ko magupit tapos ma-fade, nililinis ko naman dito yung mga gilid. And then binigyan ko na ng salamin para ma-check nga at kung okay na ba sa kanya yung ganitong gupit. So okay na daw kaya inaantay ko na yung next customer ko. At ito na nga si Charlie. Nung una umiiyak pa siya. Alam nyo naman nung maliit pa sila tsaka nung baby pa, nagagalit talaga sila pag mag-haircut. And alam nyo naman kung gaano kalakas yung kanilang iyak before. You want Minecraft toy? Yes. Lalo na nung bagong dating namin dito sa UK, ayaw nilang pupunta sa barbershop. Those nuts cute. Pero ngayon, tingnan nyo, super kalmado na. At hindi na nga sila nang lalaban. O, diba? May pa-thumbs up pa. Mas madali na din silang gupitan kasi hindi na talaga sila malikot. So, pag pinaupo mo sila dyan, nakaupo lang talaga sila. By the way, sa kanilang dalawa nga pala, mas makapal yung buhok ni Charlie. So, mas matagal talaga siyang gupitan palagi. Diba? Unti-unti na niyang nagugustuhan talaga ang pagugupit ng buhok. Sobrang laking improvement kesa before. Lumalaki na talaga si Charlie and Chino. Anyway, dito, after kong gupitin yung likod, dito naman tinitrim ko yung harap. So, iniksian ko lang para naman hindi natutusok yung kanilang mata. Gumagamit nga din pala ako ng gunting na pampanipis. Dahil sobrang kapal talaga ng kanilang buhok dito sa bandang harap. At malapit na tayong matapos. I love it. O diba, ang iksi na ulit ng buhok ng twins. And syempre, mas malinis na silang tingnan. Tingnan mo nga tong si Charlie nagme-make face pa. Nilinis ko lang ulit yung mga gilid para mas magandang tingnan. Tapos, pinakita ko na sa salamin yung kanyang haircut. At tingnan mo naman ang smile ng bata. Ito nga at pogi na daw siya ulit. After ni Charlie, syempre si Chino naman. Do si Chino kanina talagang tumatakas pa. Pero once nakaupo na naman, okay na siya dito. Hindi na din talaga siya umiiyak. At tingnan mo, super behave na. Do nagre-reklamo pa rin, pero wala na siyang magagawa kasi nasimulan ko na. And nakita naman niya na nagupitan na si Charlie, kaya alam niyang siya na yung next. And ito ngang si Chino, mas manipis yung kanyang hair. So pag siya yung ginugupitan ko, is mabilis nang matapos. After ko magupit yung bandang likod, ito naman sa harap. And madali lang din kasi pare-pares naman silang tatlo ng haircut. At finally, ito nga at tapos na at bagong haircut na ulit silang tatlo.